Hello mga kabatang, si Bujong DC po ang tripulante Batanggenyo. Kami po ngayon ay naririnig sa Palonia, Greece. Last year nakarating na ako dito last year. At ako'y nakapangain nga ng gyros. Napakasarap ng gyros dito. Alam mo yung parang siyang shawarma. Napakasarap na lasa. Yun ang aking babalikan ngayon. Doon ako pupunta sa kainan. Titingnan ko kung bukas na dahil medyo maaga pa eh. Alas 10 lang ngayon eh. Normal na kasi nagbubukas ang mga yun, mga alas 11. Ay ako'y pupunta doon at ako naman ay panggabi. Eh di bago ako matulog. Yan po ang aking barkong sinasakyan, ang P&O Asura. Pang 3 sampaw na dito. Pero napakasarap na feeling na ikaw ay magtatrabaho kung saan ikaw ay welcome na welcome sa mga kasamahan. Napakabait ng mga tao diyan sa Asurang yan. Dito po kami sa Palonia ngayon, sa Greece. Ito ay parang luyok din. Pasyalan din eh. Merong ibang area kung saan pupunta yung mga pasahero, yung mga nag-tutor. Ay hindi ko na kailangan magpunta doon, baka ako'y hapunin. Ako lamang po ay pupunta lang din sa aking kinakainan. Kaya ako muna yung mga mamamasyal ng kaunti at medyo malayo-layo pa naman yun. Ganda lang, mga sarad, hindi pa gaanong bukas yung mga establishment dito. Yan po mga establishment, yung mga souvenir items na tindahan yan. Tsaka yun. Yan. Dito po. Yan. Napakaraming tindahan dito sa palibasa nga. Ito po ay yung gang pasyalan. So yung mga souvenir items na makikita nyo, mga strap magnet, mga t-shirt, mga sombrero, yung mga traditional na mga damit dito, yung mga binebenta. Ito po yung puerto, pero maliit lang siya na puerto, hindi pang maramihan. Ito po si Palonia. Yan, may tumatawag sa akin, pare daw. Yan, si Colin. How are you? Head waiter from India. Kaibigan mo yan. I'm fine, kuya. Ito, papasin nyo, napakahilig ng mga tao dito sa kapihan. Ganyan po mga break, mga almusalan dito. Ganyan. Merong dinner, lunch, breakfast, sweets. Pero ngayon, nasiserve nila mga pang-agahan, mga almusal. Ito ang aming barko. Wow. Sa isang taon diyan po ulit ako babalik. Ako muna po ay magpapatuloy sa aking paglalakad hanggang sa ako'y makarating sa aking kakainan ng gyros. Yung mga grupo ng mga Pilipino na nag-travel, nagko-cruise sa barko namin. Nakausap ko sila nung nakarang gabi. Ngayon, yung umagang ito nakita ko sila ay nagpipicture tayo. Sabi ko, sige, kukuhan ako kayo ng picture. Sama-sama kayo. Yun. Tapos, miwalay na ako sa kanila dahil ako yung may ibang lakad. At ako yung kakain ng gyros. Ganda dito sa Palonia. Napakalinis ng dagat. Wow. Kalmang-kalma dito. Itong yung kabilang pangpang pwedeng yun eh. Kayang languyin eh. Malapit lang. Patuloy po sa paglalakad. Papansin nyo mga hubad-baro pa nga ang tao din eh. Pag namamasyal, ayos lang, pero hindi maaari sa atin nakakaya. Hindi nyo iwalang pakialaman ng tao. Ano yung kanilang traditional fishing boat. May net. Ito na po yung aking pupuntahan kasi parang sarado pa. Napakaaga pa nga yata. Para din eh.
Ayain na. Di antayin ko na magbukas. Ano po yung ano, yung kinakain ng gyros. Medyo maaga pa nga. Ako yata ang buhay na mga ano. Ano. Chicken nila. Tapos yun. Yung kanilang gyros. Sige, aking tatanungin muna ng mga ari kung ari anong oras magbubukas. Magbubukas daw po ito ay 20 minutes pa or 25 minutes, ganyan sabi sa akin kanina. So hintayin ko na lang muna na ito yung magbukas para ako yung makakain. Tapos after ko kumain, ako yung uuwi na sa barko at nang makatulog dahil ako'y talagang puyat pa. So, sige po, mamaya na lang ulit. Yung gyros na sinasabi ko sa inyo, para siyang shawarma, pero ang pita niya medyo makapal. Inihiwalay ko yung ano, yung tomato dahil hindi naman ako nakakain ng kamatis. Yan, meron siyang fries, syempre karne, may mga sibuyas, tapos yung mayonnaise niya na garlic mayo. So ako muna po ay kakain. Tapos na po akong kumain ng gyros. At ngayon naman po ako ay mag-uutay ng pabalik sa barko. Yung aking kasama sa kabina, di aking ipinag-uwi man laang. At dito siya makakababa. Dahil siguro busy nga sa trabaho sa makina. Ako may panggabi. Kaya nakakapagpalabas-labas ako sa kahit saang puerto. Wag lang IPM. Dahil pag ako'y IPM, hindi ako pwedeng lumabas. Minsan, pinahiram ko yung nakikipagpalitan ako ng ERP para makalabas ako sa halimbawa, IPM ako. Ang gagawin ko naman, nakikipagpalit ako ng ERP. So, pwede ako lumabas. At yung makakapalitan ko, siya yung kukuha ng magiging schedule ko kung sakaling magkaroon ng emergency. So pagpabalik sa barkong aking sinasakyan, pinaglalakad na. Medyo malayo-layo pa nga po ito, siguro mga kalahating oras ding lakad, pero okay lang. Masarap din ang naiinitan dahil sa barko. Hindi naman kami naiinitan. Siguro napakaganda dito sa gabi. Hindi naman kami nakakapag-overnight sa ganito dahil ang pinaka-overnight namin ngayon sa Tenerife. Ano naman yun, sa pagdating pa ng October. Siguro last week ng October. Siguro ito yung mga pinarerentahang mga kayak. Sa gabi naman siguro magbubukas to. Akala mo mga kinder ang kumakain yun. Iba-ibang kulay ng upuan. Ganda. Wala pa ako nakitang ganito sa Pilipinas eh. Ayun, mga pasahero namin yan. Yung mga nakikita yung kasalubong natin. Ano yan, mga pasahero namin yan. Marami sa mga pasahero namin matatanda dahil siguro pagka nagre-retiro sila, yung kanilang pensyon ay ginagamit na lang nila sa pagmamasarap. Tama rin naman nga eh. Dito ngayon sa tunay lang, may mga pasahero kaming naka-wheelchair na, may mga sakit na. Ako galing kanina, ano ko lang yung akanalakad. Nasa 20 minutes din pala lakad, hindi pala 30. Exaggerated naman ako masyado eh. Nga po, ako'y pabalik na ulit sa barko. Malayo-layo rin ang aking nilakad eh. Pero ayos, pinawisan din. Tagaktak din ang pawis sa likod eh. Yan ang aming barko.
Sa tuna yan, ayan o. 115,000 gross tonnage. Ang haba niya nasa 270 meters, ganyan approximately. Hanggang sa muli po, si Bujong DC po, ang tripulanting Batanggenyo. Ako'y pabalik sa barko at ako'y matutulog naman. Ganito lang po ang ginagawa sa tuwing ako'y may pagkakataong lumabas. Ingat po kayo mong lahat palagi at God bless.